Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at ito po ang ikapitong araw ng aking daily devotion. Sa araw po na ito, ito ang huling parte ng Trusting in God in Times of Waiting. Sa araw na ito, atin pong tatalakayin ng Isaiah chapter 40 verse 31. Ang sabi dito, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." So, ito pong dito sa Isaiah chapter 40 verse 31, dito nangyari yung pinalayas yung mga Israelita sa bayan ng Israel. Pinalayas sila ng mga Babylonia. Yung iba, meron pang minasakir, mga pinatay, ganun. Pinalayas sila sa sarili nilang bayan, So, ang unang-unang teaching sa araw na ito, sa verse na ito ay, those who hope in God will renew their strength. So, ang sabi kasi doon ni Pastor Russell na tumalikod daw sila sa Diyos, pero bumalik na ulit sila. So, parang sinasabi dito na, those who hope in God will renew their strength. So, ibig sabihin, mababalik yung ating lakas kapag tayo ay naniwala ulit or nagtiwala sa Panginoon. So parang sa buhay, kung ikaw ay nag-iinom o kung ikaw ay nagbibisyo, ganun, isuko mo sa Lord na yung mga maling ginagawa mo para ma-renew yung ating lakas. Mga ganun bagay na kapag may mga ginagawa tayong ugalian natin na masama, isuko natin sa Kanya para ma-renew yung ating holiness, gano'n, yung ating lakas bilang isang tao. Sabi pa doon na, those who hope in God will soar on wings like eagle. So, ang agila, alam natin, kapag lumipad, mataas. Kapag lumipad, talagang sobrang lakas niya, parang gano'n, napakalakas niya na naibon kapag siya lumilipad, parang walang sa kanya sa himpapawid, gano'n. So, kapag daw tayo ay naniniwala kay Lord, para daw tayong agila, para tayong agila na walang pwedeng tumalo sa atin, or tayo yung pinakamalakas kapag daw tayo ay naniniwala kay Lord. Sabi pa dito, those who hope in God will endure being wore out. So sa buhay, alam naman natin na may maraming pagsubok, maraming hardships, ganun, maraming dagok sa buhay na dinadaanan. Ganun, wala naman taong walang problema, pero ang kaibahan lang daw, kung tayo ay naniniwala kay Lord, kung tayo ay naniniwala kay God, mas matitiis natin yung mga hardships na yon nang hindi sumusuko, di ba? So, nang hindi tayo napapagod. So, kahit na anong problema dumating, kahit na anong paghihirap ang maranasan natin, hindi daw tayo susuko, ganon, dahil kasama natin ang Lord, dahil naniniwala tayo kay Lord. Yun ang sinasabi ng aral na ito. Pangalawa, sa unang application naman ay never fight alone. Tatandaan natin na sa lahat ng laban natin sa buhay, ganoon, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng pakikipagsapalaran natin sa buhay, dapat daw tatandaan lagi na huwag kang lalaban mag-isa, na never fight alone. Dapat lagi mong sinasama si God, lagi mong sinasama ang Lord sa mga laban mo sa buhay, sa mga hardships mo, ganon. Lagi tayo magdadasal na samahan tayo ng Panginoon. So, ikalawang application ay get strength from the true source of power. Sabihin, kumuha daw tayo ng lakas. Kanino? Sa tunay na source ng power. Sino? Siyempre, ang ating Lord. So,
Para daw tayo maging malakas, dapat humingi tayo ng tulong sa Kanya. Dahil siya ang lakas eh. Isipin natin na siya ang lakas natin. In order na malagpasan natin yung mga bagay-bagay, dapat sa Kanya tayo kumuha ng lakas. Mag-pray tayo sa Kanya, maniwala tayo sa Kanya. Dahil sabi nga ay marirenew daw ang strength natin, no? So, magkakaroon tayo ng lakas kapag sa Kanya tayo kumukuha, kapag palagi tayo nagdadasal sa Kanya. So sa huling application naman ay soar on wings like eagle. Syempre tayo, kapag kasama na natin ang Lord, kapag alam natin na may Lord tayo sa buhay natin, para na tayong agila. Talagang confident tayo lumipad, ganun. Talagang sobrang parang ang lakas natin kapag kasama natin ang Lord. So, totoo naman talaga na tayo, kapag pinipili natin na isama ang Lord sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, ganun, sa mga laban natin sa buhay, talagang magiging katulad tayo ng agila na walang pwedeng no one will mess sa atin, parang ganun. Dahil sa tulong ng Panginoon, magiging malakas tayo, na maglilipad tayo na kasing lakas at kasing taas ng agila. Ayun, so ito po ang huling parte ang katapusan ng aking ikapitong araw ng daily devotion. Maraming salamat po, and glory to God. Thank you po.